Sa kasalukuyan, tila napipintong mapahiya si Senator Risa Hontiveros matapos pag-usapan ng taong bayan ang kanyang umano'y pagkakasangkot sa isyu ng pandarambong sa PhilHealth. Magpahanggang sa ngayon nga ay hindi pa rin ito maikakaila sa karamihan ang kanyang pagkakasangkot sa malaking nakawan na ito. Muling binatikos at tinawag na makapalang muka ng senadora dahil sa pagmamang-akusa ng walang sapat na ebidensya gaya ng ginagawa niya sa kasalukuyan kay Pastor Apollo Kibuloy. Sa gitna ng mga batikos at pagtutol, mas lumalalim pa ang pagdududa ng publiko sa integridad ng senadora. Hindi lamang ito nagtamo ng kritisismo mula sa mga mamamayan kundi pati na rin sa iba't ibang sektor ng lipunan. Ang kanyang pagsasalita ng walang basihan ay nagdudulot pa ng pag-aalala at pagkalito sa mga mamamayang Pilipino. Sa kabila ng lahat na ito, muling nanindigan si Senator Risa Hontiveros na wala siyang ginagawang labag sa batas at patuloy na ipinaglalaban ang kanyang paniniwala. Ngunit sa gitna ng lumalakas na boses ng publiko laban sa kanya, tila mas magiging mahirap pa sa kanya ang patuloy na despensahan ang kanyang sarili at ang kanyang mga aksyon. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bagong lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Ayaw sa hukuman pumunta ni Risa Hontiveros. Bakit? Dahil mahina ang kaso. Gusto niya ang paglilitis, ang pagtatanong, ang mga proceedings ay doon sa Senado kung saan siya ang maghahari-harian doon. Walang rules on evidence. Hindi pwedeng magsalita ang abogado. Sila lang ang pwedeng magsalita. Sila lang ang pwedeng kagalitan ka. Hindi ka pwedeng sumagot. Kung hindi, ikaw ay ipakukulong. Katulad ng ginawa nila kay Ka Eric at kay Yusek Badoy. Yun ang gusto nila. Ayaw nila ng patas. At sa patas na laban, matatalo sila. Hindi patas. 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 Oh, ano nyo yung sinabi ni Atty. Topacio? Yun pala no, kaya pala ayaw niya dalhin doon sa Kaya ayaw niya dalhin doon sa hukuman sa Supreme Court itong kaso ni Pastor Kibuloy. Gusto niya sa Senado talaga kasi nga wala silang matibay na ebidensya, mga kaibigan. Masisira sila, guys. Pag dinala nila yung kaso doon sa hukuman, matatalo po sila, mga kaibigan. Hindi po sila makakaporma kay pastor dahil wala po silang sapat na ebidensya. Sa katunayan, yung mga testigo nila, guys, tanim-tanim lang din. 'Di ba? Parang yung isang vlogger diyan na tanim t-shirt. Oh, testigo ni Risa, tanim-tanim din. Oh, paro-paro puro kay mga tanim-tanim. 'Di ba? Kaya ayaw nilang i-forward doon sa Korte Suprema ang kaso po ni Pastor Kibuloy dahil wala po silang pinahahawakan na mga solid evidence at mga testigo nila ay pawang mga kasinungalingan, mga kaibigan. Sa katunayan, kahapon lang po, 2 lang po ang dumalo at hindi pa maintindihan. Di ba? Asa na yung ibang testigo? So ito pong sinasabi ni Atty. Topacio, mga kaibigan, ito po ay nagpapahiwati, guys, na itong si Risa ay para lang talaga masira or siraan. Para lang siraan po si pastor at para mag-again siya ng sarili niyang agenda. Dahil gusto niyang tumakbo eh. May balak siyang tumakbo. O, tumakbo ka na lang, Risa, no? Kagawad. So yun po, mga kaibigan, klarong-klaro yan. Klaro po ang sinabi ni Atty. Topacio, mga kaibigan. At hindi po natin pwedeng i-deny yan.
Dahil alam na po natin ang mga ugali nila, guys. Kaya sila nag-hearing para sa mga sarili ng mga vested interest nila. Dahil meron po silang mga target, guys. Meron silang goal. Anong mga goal nila? Mawala ang mga Duterte. Lalong-lalo na si VP Sara Duterte. Dahil siya po ay ang tinik ng mga ito. Lalo na si Duterte, guys, kasi takot sila baka tumakbong Senado yan. O kaya tumakbong Congress yan. Baka hindi nila kaya yan. So yun po mga kaibigan, ang paliwanag po ni Atty. Topacio. Pakinggan pa natin, guys, ha. Nako talaga, oo. Kaawa-awa ang taong bayan. Yes. Ipapaliwanag po natin kung bakit nagdadalawang isip si pastor na pumunta roon. Sapagkat yung sabina po nila, para maintindihan po, baka sabihin nila tayo ay mga panatiko na wala naman dahilan tayo ay nasa likuran ni pastor. Ito po ang paliwanag dyan. Sisimplehan lang po natin. Ayon po sa saligang batas, ayon po sa Korte Suprema, kung ikaw ay magpapatawag ng inquiry in aid of legislation, dapat may legislation. Kasi hindi hukuman, hindi piskal ang Senado o ang Kongreso. Ito ay tagagawa ng batas. Ngayon, yung sa trend nitong mga testigo, mukhang human trafficking ang ginagawa nilang batas. Last year lang, nung Hulyo 2023, inamyendahan nila yung batas ng human trafficking. Ibig nyo bang sabihin? Ibig bang sabihin ni Risa Ontiveros, nandoon na siya sa Senado noon? Napakatanga naman niya, may nakalimutan siyang iamyendahan. Kailangan magpatawag pa siya ng hearing ulit ngayon. Sabi na rin ng Korte Suprema, kung ikaw ay magpapatawag ng resource person, dapat kalakip ng iyong sabina, number 1, yung panukalang batas. Number 2, yung mga tanong na itatanong mo sa resource person. Wala pong ganon sapagkat walang batas. At ang mga tanong, walang kinalaman sa batas. Wala. Baga kagnawong. 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 Si baga kagnawong. Baga kagnawong. Sino kagnawong? Alam mo, Senator Risa, wag na tayong maglukuhan. Gusto mo lang namang hiyain si Pastor Kibuloy. Bakit? Bakit? Sapagkat ang SMNI, si Pastor, ay laban sa komunista. Si Risa Ontiveros tumutulong sa komunista. Yes. Yun lang naman yun eh. Napakarami pa niyang sinasabing kay ganito, kay ganon. Gusto lang pala niya magpaganda. Ay! Risa, hindi ba sapat yung pagpapagandang ginawa niya nung nasa PhilHealth siya? Nako! Salot ng bayan! Salot ng bayan! Sabi na. Salot ng bayan! Salot ng bayan! At hindi na. Ibang klase talaga ito si Atty. Topacio. Risa!
O, diba, yung mga nagre-recruit ng mga kabataan, pagkatapos dinadala sa bundok, pinagpaparausan ng mga commander doon. Sabi niya, concerned daw siya sa mga kababaihan, matahimik siya doon sa mga nire-rendukan. Hipokrita! Hipokrita! Kalokohan! Kalokohan! Ayan po mga kaibigan, si Attorney Topacio. Oh, hindi ka ba daw nagsawa sa pagpapaganda mo nung nasa PhilHealth ka pa? Aray ko, Risa, aray ko. Grabe. Grabe, tamang-tama po yung sinabi ni Attorney Topacio, PhilHealth. Kaya biglang nagglota eh. Grabe, ibang klase talaga. Ayan, magsama-sama kayo, Maria Joseph. Yan po ang sinasabi natin, guys, di ba? Palagi po nating minimension yan dito sa vlog natin na bakit kasi ayaw na lang itigil ang hearing, di ba? Sinabi ko nga sa inyo. Nagbigay pa nga tayo ng solusyon, di ba? Sinabi natin kay Madam Risa na itigil mo na yan, no? Ibasura mo na yan dahil wala kang makuha dyan. Kawawala ang karir mo dyan. O, tinan mo, hindi siya nakikinig eh. Ayan, tinuloy pa rin niya. Diyari siya ngayon. In fact, meron pang another hearing, guys. Meron na namang darating na hearing. Kaya itong SMNI or itong Kingdom, guys, nag-extend sila ng prayer rally. Umpisa ngayong araw, alas 3 po. Every 3 p.m. po, 3 o'clock. Sa afternoon, ang start po ng prayer rally hanggang March 12 po yan. Araw-araw po yan, mga kaibigan. So kabahan ka na. Kabahan na kayo dyan sa Malacanang. Araw-araw po itong prayer rally to. Prayer rally March 12. From March 6 to 12. Araw-araw yan. Pag nabuo lahat yan, ewan ko lang, matakot na kayo. Magdasal na kayo. Ito ng katapusan ninyo. Di ba? Yan ang sinasabi natin. Kayo iba dyan, yung mga iba dyang mga bumabaliktad na, at sinisiraan po ngayon nila si Pastor, sinisiraan ng Duterte, sinisiraan nila si BP Sara. Ngayon, mahiya naman kayo. Lumalabas na ang katotohanan. Unti-unti na nating nasisilayan, guys, ang pag-asa natin na makabangon muli. Sabi nga nila, bumangon muli. Jesus Maria Joseph. Di ba? Ito po mga kaibigan, ito na pong umpisa, guys. Alam natin, guys, na ano pa lang to parang nagbi-build up pa lang to, guys eh. Nagbi-build up pa lang tayo, no? Pero huwag kayong magkalala, mga kaibigan, no? Unti-unti din yang dadami din niya. At pag sobrang dami na yan, guys, hindi na po talaga nila mapipigilan yan. Di ba? Tingnan mo, nag-fake news na nga sila, Di ba? Sabi nga nila, pag nag-umpisa na ng fake news, ibig sabihin, hindi na nila kaya. Wala na silang pang-defense. Wala na silang panglaban, kaya ang ginawa nitong ninyo na to, nag-fake news na lang. Kasi wala na eh. Ano pa pag iba-vlog niya? Sobrang dami na ng tao. Kung ikaw vlogger ka, tapos kalabang ka ni Pastor, ano pang sasabihin mo? Andyan na nga yung tao, lumabas na nga eh. Sinuportahan na nga si Pastor eh. Ibig sabihin, talo na sila, guys. Kaya ang ginagawa, maghanap na lang tayo ng ng mga malabalbasin na mga tao. May mga balbas eh. Mga mukhang mga tulisan at interviewin natin. Ay, nako. Ewan ko lang sa inyo. So yun po mga kaibigan, pakinggan naman natin ngayon, guys, si Attorney Panelo, mga kaibigan. Ito po ang kanyang pahayag, guys.
dapat itigil niya na yung committee hearing na yan. Kapagkat meron ng pag-uutos na i-file ang kaso sa hukuman. At yun ang tamang proseso dapat. Hindi ang Senado o any of the committees. Kaya tama po ang ginawa ni Senator Robin. And sana, yung mga miyembro ng komite, tingnan po ninyo ang kawalan ng basihan, factual at legal. At saka pinagpipilitan, nabanggit na naman niya yung aid of legislation. Meron na akong desisyon ng Korte Suprema doon sa Parmali case na yung contempt order dapat hindi basta-basta ginagamit ng Senado. Attorney Sal, para sa ating current issue, kahapon ay si Senator Risa Ontiveros moved to cite in contempt Pastor Apollo Siquibuloy. Pero pumasok si Senator Robin Padilla sa kalagitnaan ng pagdinig upang tutulan ng desisyon na ito ni Senator Risa Ontiveros. Narito ang video, panoorin natin, Attorney Sal. There is an objection to my ruling, to the chair's ruling holding Apollo Kibuloy in contempt. So I recognize Senator Robin Hood. Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa ating ginang na tagapangulo. Pagpaumanhin niyo po ninyo akin pong tinututulan ang naging pasya na makontempt si Pastor Kibuloy. With all due respect, ma'am. Well noted po ng chair ang objection ni Sen. Robin sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Meron naman po tayong gabay mula sa ating rules. Section 18, ito po yung rules of procedure governing inquiries in aid of legislation. So yung section 18 po tungkol sa contempt, nakalagay po doon, a majority of all the members of the committee may, however, reverse or modify the aforesaid order of contempt within 7 days. So, well noted. Shukran, Sen. Robin. Maraming salamat po, ginang tagapangulo. 7 araw po. May 7 araw po ang majority of the members of the committee na gawing formal itong pag-object sa ruling ng chair holding Pastor Kibuloy in contempt. Pag sinabi po ba, ginang tagapangulo, ito po ba yung membro natin? Sila... Tama po, Sen. Robin. Ito po yung majority of the members of the Committee on Women. Yun lang pong members lang po, no? Malinaw po, no? Hindi po kasama yung mga leaders. Dito, bali 6 pa po. Ang nakalagay po sa Section 18 contempt ay a majority of all the members of the committee. Okay po. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat po. Attorney Sal, would you like to comment on that move of Senator Ron Padilla? Talaga yung senador lang yan hat na hat. Talagang siguro gusto niya bisitahin si Pastor Kibuloy sa pulungan. Talaga naman, tama yung ginagawa ni Senator Robin. Talagang dapat tutuloy niyan. Kasi nga, unang-una walang basis ang pagpapatawag sa kanya. Paulit-ulit na natin sinabi na hindi ang Senado ang tama o wastong ahensya o tangay ng gobyerno na dapat dinggin ang mga akusasyon ng krimen sa isang tao. At lalong-lalo na meron ng ruling ang DOJ na binaliktad nila yung desisyon ng piskal sa Davao at ihain na ang formal na demanda. O anyway, with more reason, dapat itigil niya na yung committee hearing na yan.
Kapagkat meron ng pag-uutos na i-file ang kaso sa hukuman at yun ang tamang proseso dapat, hindi ang Senado o any of the committees. Kaya tama po ang ginawa ni Senator Robin. And sana yung mga miyembro ng komite, tingnan po ninyo ang kawalan ng basihan, factual at legal. At saka pinagpipilitan, nabanggit na naman niya yung aid of legislation. Meron na akong desisyon ng Korte Suprema doon sa Parmali case na yung contempt order dapat hindi basta-basta ginagamit ng Senado. Kailangan maingat ka dyan kasi nagiging abuso sa kapangyarihan ang ginagawa nila. Yan ang kitang-kitang abuso kasi unang-una, wala namang dahilan para ipatawag mo dyan. So kung wala dahilan para ipatawag, may dahilan na tanggihan ang pagpapatawag mo. Hindi po ba? So kung ipagpipilitan mo yung pag-aresto, ibig sabihin, isa lamang ang layunin mo dyan. Number 1, yain. Number 2, ipakulong si Pastor. Number 3, para nagtatanim ka ng takot at pangamba doon sa mga kaalyado ng mag-amang Duterte. Kasi talaga naman ang target nila si dating Presidente Duterte at si Vice Presidente Duterte. Yan ang katotohanan. Alright, maraming salamat Attorney Sal. Pero noted din Attorney Sal yung sinagawang rally din ng mga members ng mga key leaders ng Kingdom of Jesus Christ dito sa Metro Manila. Talagang ipinakita nila ang kanilang puwersa. Una, the other day, doon sa Liwasang Bonifacio, yan, nakikita mo sa screen natin, Attorney Sal, yung pagdami. Pinakita ng mga members ng Kingdom of Jesus Christ kung paano ba isinasagawa yung tamang prayer rally, Attorney Sal. Kita mo naman, Attorney Sal, kung paano magkaisa yung mga supporters ni Pastor Apollo Siquibuloy dito sa Metro Manila. Nag-alay ng mga dalangin, nagpahayag ng suporta ang bawat isa, Attorney Sal, Sabi nga namin mga taga Kingdom of Jesus Christ, bago nila makuha si Pastor Apollo Siquibuloy, dadaan muna sa 7 million members ng Kingdom of Jesus Christ, Attorney Sal. Pero Attorney Sal, maliban dyan, yes, Attorney Sal. Nakit ko nga doon sa talumpati ko dyan sa Liwasang Bonifacio. Pinapurihan ko mga miyembro ng Kingdom sapagkat unang-una ako, napaka-organisado at isa lang ang ibig sabihin, merong disiplina at pag may disiplina, merong pagkakaisa at pag pagkakaisa ay nakikita yung pag-ibig sa pusong namamahay na bawat isa. Kaya nakita natin. Pero meron akong komentaryo dyan we should not limit the rally coming from the Kingdom of Jesus Christ supporters. Of course. Kasi marami ang nag-text sa akin. Masama pa nga ang loob ng iba. Sabi niya, bakit hindi ko namin alam yan? Bakit dapat sinasabihan kami in advance? Kailangan malayo pa para nakakapag-prepare kaming sumama. Gusto namin sumama dyan. Oo nga naman. Kasi ang announcement ko po rin in my show on the day itself. Kasi lalaman ko the day before. Kaya kailangan siguro bigyan natin like mamaya meron palang rally o hindi nakakaalam. Magugulat na naman sila. Tama naman kami dyan. Sabi nila, teka mo na. Sabi nila, nangihika portahan si Pastor pero hindi nyo kami sinasabihan. Nakakantsawan patuloy ako. Oo nga naman. Well, sabihin mo mga 2 linggo para ilalagay yung schedule. May rally, kailangan pupunta kami doon. Dadaling ko pamilya ko, dadaling ko ang grupo ko, dadaling ko family chats ko. Ganun po ang pag-uorganisa ng isang malawakang rally. Gayahin natin yung ginawa unang panahon. Kami pong mga aktivista talagang pinaplano namin ang gusto. Hindi karaka-raka. At gaya na sinabi mo, Attorney Sal, dahil may rally nga ngayong gabi dyan sa Liwasang Bonifacio, hindi lang gagawin tonight ang rally na ito. Straight po ito gagawin for 7 days yan sa Liwasang Bonifacio. Gaya na sinabi ni Attorney Sal, marami nag-text sa kanya, Alam mo ba, Attorney Sal, marami kaming nakausap doon yesterday na hindi members ng Kingdom of Jesus Christ. I mean, dun sa Liwasan.
sabi pa nila, tinanong ng other members, paano mo nalaman na may rally kami dito? Kasi napanood namin sa programa ni Attorney Sal. O diba? Marami ka mga televiewers, Attorney Sal, at sila ay pumunta at nakalahok dun sa ating prayer rally. So yung gaya na, dahil na-mention mo na Attorney Sal, i-announce na natin dahil simula mamayang gabi and for 7 days magkakaroon po ng prayer rally na pinamagatang Laban Kasama ang Bayan dyan gaganapin po sa Liwasang Bonifacio. At panawagan po namin sa ating mga kababayan tumindig at makipagkapit bisig makaisa dito sa ating prayer rally ngayon March 6 hanggang 15. Mag-uumpisa po yan sa ganap na alas 6 ng hapon sa Liwasang Bonifacio sa Maynila. Magsuot po ng puti para sa kapayapaan, hustisya at kinabukasan ng ating bayan. Ang pagtitipon nito ay walang bayad. Huwag kalimutang magdala ng sariling pagkain at tubig. Kasi Attorney Sal, I'd like to take to Attorney Sal, may vlogger naglabas na hindi daw nakatanggap na, may mga interview siya ilang individual na nagsuot pa ng shirt at sinabing hindi daw sila binayaran. Kasi nga naman, gaya na sinasabi namin, hindi po binabayaran pupunta na Attorney Sal. At natatawa kami Attorney Sal kasi kung makikita mo yung crowd namin at Rizal, ibang-iba dun sa mukha ng mga in-interview. Hindi namin kauri yung mga yun at Rizal na nagsasabing hindi sila binayaran. Definitely kasi hindi po bayad yung mga pumunta doon. Yes, Rizal. Yung rally gagawin tomorrow, di ba? Tawagan natin yung mga, alam po ninyo, like Oropesa, Elizabeth Oropesa. Gusto niya pumunta, hindi niya nalaman. Alam niyo ito, ilang milyong viewers ang kanya, nagbablog ito So sana nanawagan siya. Kaya ang panawagan natin sa mga vloggers, gamitin yung Facebook, gamitin yung family chats, yun ay i-announce ninyo para maraming dumagsa. Marami ng kingdom, mga miyembro, pero mas mabuti yung ang mga ordinaryong tao ay dumating pa. Well, open tayo, Attorney Sal. Kung sino man ang gustong pumunta doon, makipag-coordinate or we will also coordinate with Ms. Elizabeth Oropesa. I think one of our reporters is already coordinating with her, Attorney Sal, on the possibility na magsalita siya tonight. If not tonight, sa mga succeeding days natin. Of course, kayo, very welcome kay Attorney Sal and all our anchors here in SM Night to speak, no? Doon sa ating crowd. And of course, Attorney Sal, we thank you for your time dahil nakiisa ka doon sa ating sa aming prayer rally. Ang ating gaya sinabi mo, we're not just limiting it for the members of the Kingdom of Jesus Christ, but for everyone. But gaya ng sinabi namin, yung umattend lang doon, mga key leaders na to Attorney Sal. And we are also expecting that more will attend Attorney Sal, no? Even the members of the Kingdom of Jesus Christ here in Metro Manila, in Luzon, in Visayas, in Mindanao, hindi na namin pipigilan if ever pumunta sila dito sa Metro Manila to join us in this rally. Samantala, Attorney Sal, posibleng yes, Attorney Sal. Yung mga senador na sa pagka-inosente ni Pastor Polo Kibuloy ay aanyahan din natin na samahan tama. Ganito. Pati yung mga miyembro ng Kongreso dahil meron dyan tahimik lang naghihintay lang. They are very most welcome, Attorney Sal. And bibigyan namin sila ng time to speak sa crowd if they want to drop by sa ating prayer rally. Ayan po mga kaibigan, si Attorney Vanelo. Tama po yan, no? Pati yung mga senador na din sila kay Pastor, no? Nakikisimpatya din sila kay Pastor. Kasi marami ding mga senador guys na panig sila kay Pastor Dapat pumunta din sila sa rally at magsalita sila doon, no? Para lalong tumindi yung support. Marcy Cruz, sir, nag-share. Share mo lang Marcy Cruz Paki-share po Marcy Cruz ang live natin pa-share nyo guys yung live natin guys, pwede nyo i-share huwag kayong mag-alala. I-share nyo lang i-share. No? At huwag nyo kalimutan mag-subscribe at ang mag-tuslok-tuslok po sa channel Mag-tuslok-tuslok kayo dyan para po dagdag lang po sa channel natin. Okay? Sa mga hindi pa nagtuslok-tuslok dyan, magtuslok na kayo para lalo tayong lumami guys. Importante kasi ma-disseminate natin, no? Information dissemination para marami pong makapanood kasi yung iba hindi naman nila nakikita guys